Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid ko sa spiritual. Magandang hapon po sa inyong lahat. Balik ulit tayo sa live testing bago ipadala natin ang mga nagpa-reserve noong nakaraan pa to. Ngayon ko lang ipapadala. Ito dumating sa atin, Shamsia. Papadala natin ngayon. Around 72. Ganun ulit, bago natin ipadala ang round 72, kailangan muna natin ma-sure na talagang may visa, gumana na yung pagbuhay natin. Ayan. Maganda po. Ayan. Testing po ulit natin sa kabal, sa kutsilyo at sa itak. Shoutout nga pala sa iyo, Nelson Lacena. Sa mga nagtatangan po ng round 72, palakasin po natin ang round 72. Kailangan huwag natin gamitin sa masama. At kung may pagkakataon, makapag-ayuno tayo ng makapagsisi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang importante, unang-una. Pangalawa, tiwala sa gamit. At pakainin ng dasal. Yan naman ang importante. Gamitin natin sa mabuti ang ating anting-anting. Hindi natin pwedeng gamitin sa masama. Huwag natin gayahin yung ibang mga antingero, mga nagtatangan dyan. Palibasa may kaalaman, ang ginagawa nila ginagamit sa kalokohan. Palakasin po natin ang anting-anting natin para anytime magagamit natin. Sa mga nakapag-reserve ng round 72, ito po yung ipapadala natin ngayong araw, ngayon lang. Yan. Bago natin ipadala sa kanila, para malaman natin kung may visa pa o wala. Kung wala pong visa, kapag medyo alangan din ako, hindi ko po siya papadala. Sa mga naghihintay dyan na ipadala ko ng round 72, pagdating po sa inyo, kailangan basahin nyo po yung manual. May manual po kasi yan. Tapos sundin po ninyo yung nakalagay sa manual. Iwasan po natin makagawa ng bawal. Kakaunti lang naman ang bawal, ipahawak sa iba, ipahipo sa iba, kahit sa anak, bawal din po yun. Ayun lang. Sa mga naghihintay dyan, ito po, yung ibang mga nakapag-reserve dyan, napakarami po talaga nung nagpa-reserve sa atin. At ito lang po talaga yung dumating sa atin. Maganda po. Ganda po. Bagong gawa po to. Ang anting-anting po, hindi po kailangan palaging tinetesting. Yan po yung tandaan ninyo. Ito po, kaya ko po tinetesting to, ito po yung mga bagong gawa namin. Yung mga bagong ay papadala. Hindi naman natin pwedeng ipadala to nang hindi natin natetesting. Kasi kung ipapadala natin, tapos hindi natin alam kung may visa o wala, tapos mahirap yun. Diba? Panluloko yung ganon.
kailangan muna matesting natin sa kabal kung gagana ba. Kapag gumana sa kabal, ibig sabihin buhay siya, pwede natin ipadala. Kayo na po bahala magpalakas ng round 72. Kapag pinadala ko po sa inyo to, palakasin nyo lang po ng dasal, pakapitin nyo sa katawan ninyo ang dasal para lalong lumakas. Automatic naman yan, pagkasuot po ninyo to, automatic pagdating sa halimbawa, napunta kayo sa, napadaan kayo, nagsasaksakan or bigla kayong sinaksak, gano'n, automatic po yan, nagagana. Pero pagdating po sa testingan, kailangan nyo pong palakasin ng todo. Hintay po tayo ng sandali. Sa mga basher ko naman dyan, okay lang yan. Magandang araw sa'yo. At alam ko may mga naiinggit, tapos may mga ano sa atin, hindi talaga maiwasan yun sa dami ng sasagasaan ko sa ganitong larangan na hindi natin, wala tayong ginagawang masama, pero hindi talaga maiwasan yung inggit, di ba? Basta ako, paulit-ulit kong sinasabi na malaki ang respeto ko sa kapwa ko antingero, sa kapwa ko manggagamo, malaki ang respeto ko sa kanila. Kahit kailanman hindi ako nanira sa kanila, hindi ko sila pinakailaman. Kung ano yung ginagawa nila, may mali man o may kapintasan, hindi po ako nakikialam sa kanila. Nakatulad ng iba na kung ano yung sinasabi, di ba? Na humahanap ng butas para mabutasan ako. Okay lang yun. Ang may papayo ko lang sa mga sa tulad kong antingero, tigilan na po natin yung inggit, iwasan po natin yan kasi ang nangingibabaw sa atin ay si Lucifer, nag-uudyo. Diba? Shoutout nga pala sa'yo, Mon Sarsuela, Chachupoy, Jaguar. Shoutout sa'yo. Yung ginagawa ko po na itong paraan na to sa pagtesting, hindi po ito ay paghahamon. Ipinapakita ko lang po ang bisa ng round 72 kung may bisa man o wala, di ba? Kung nayayabangan po sa atin yung ibang antingero na iinggit, hindi ko na po kasalanan yun. Sa mga gusto pong mag-avail niyan, pa-reserve na lang po kayo kasi limited lang po talaga yung inilabas namin. Ito, siyam lang po to, may mga order na po to. Testing po tayo ng isa. Padadala natin kay Edgar Alan Gabriel. Ito, para sa'yo. Ito yun. Yan. Kung nanonood ka, ito, papadala ko sa'yo.
Kaya sinabi ko naman na, ay, tanggalin mo natin yung 172. Yan. Ito po yung tinatawag na kabal sa katawan. Jack, may Francisco, shoutout nga sa'yo. Pasado na po siya sa kutsilyo. Subukan po natin sa itak. Pagdating po sa baril, wala po tayong gunpan po kasi ngayon. Kayo na po bahala magpalakas ng sa round 72. Pinakita ko naman yung bisa. Pare-pares naman kasi ang bisa nito. Basta mapalakas nyo lang po at hihilis ang bala at saka hindi puputok. Yun po yung bisa niya pagdating sa baril. John Paul del Mundo. Pwede naman. Marami kasing nagpa-deliver katulad ngayon sa US. Magpapaship ako ngayon sa US, 3. Tapos, 2 sa... Halos ito nga, halos lahat to. Siyam kasi to. Sa mga gustong mag-order ng round 72, sa mga gustong maglimos, magpa-reserve po kayo. Kasi ito po, yung susubukan ko na po to, may-ari na po to. Ninsilaw, shoutout sa'yo. Maraming salamat ulit. Sa itak naman natin susubukan kung gaano po katalas ang itak na gagamitin natin.
Ayan po yung tinatawag na kabal. Anting-anting. Ayan po yun. Ano ba yung kabal na tinatawag sa mga nagtatanong? Sa mga nagtatanong ng kabal, yung po yung anting-anting na hindi ka po matatablan ng matatalas na katulad ng kutsilyo, itak, yan, mga matatalas na bagay na pwedeng makasakit, pwedeng makapinsala sa katawan natin. Basta ito po, mapalakas lang po ninyo, buhay na po siya, palalakasin lang po ninyo, alagaan ninyo po sa dasal. Tapos, kung may bakanting oras po kayo, kailangan nyo po magtahas. Tahas po, ayun, no? Pagsisihan po ninyo ang kasalanan ninyo. Ganun po ang ang pag-aayon. Para mapalakas natin ang round 72. Kita nyo naman po ang bisa, di ba? Halos lahat naman po yan. At tinetesting ko lang po kasi pagka oras na hindi po siya nagana sa kapal, hindi ko na po siya ipapadala. Once na po na tinesting po natin dito sa mga nakalimos sa atin, kailangan po ninyong palakasin. Kasi once na tinesting po natin, hihina na po yan. Palakasin po ninyo. Kayo na po ang magpapalakas. Nasa inyo na po yan. Kung tamad po kayo magdasal, ihina po yan. Pero kung masipag po kayo magdasal, kasusunod po ninyo ang manual, lalakas at lalakas po ang round 72. Wala na po sa akin yun kasi pagka pinadala ko po to sa inyo, pag-aari niya na po ito. Hindi po nakasalalay ang pagpapalakas ng round 72. Nasa inyo po. Ang ano ko lang po, ipapadala ko sa inyo na buhay at tunay na may bisa ang round 72. Yan naman po, nakikita ninyo, naka-live tayo, di ba? Pangalawang testing natin kay lang natin Antonio Guya, taga Kalamba. Yan, ito. Yan para sa iyo, bro. Yan. Maraming salamat sa inyo sa mga nagtitiwala sa akin. At kanina may pumunta dito, yun, kumuha ng gamit, yung mga nagpa-reserve na naka-payment na. Ito yung padadala ko sa iyo, ito lang. Saan natin? Kilyolit. Sa mga nagtatanong po kung tested na po siya sa baril, tested naman na po siya kasi nung nag-testing tayo sa baril, yun nga po. Sa mga basher ko dyan, lalo na yung nag-testing kami sa baril, ipapaliwanag ko po sa inyo. Nakita nyo naman po nung first time namin na umakyat sa bundok na pinababaril ko sa sarili ko, di ba? Pinahawak ko sa kanila yung baril. Talagang natatakot sila kasi nga baka may mangyaring ano sa akin. Papanood ninyo yun. Kasi maraming basher sa mga hindi naniniwala.
Ang masasabi ko lang sa iyo, alam ko kung mapanood mo 'to, alam mo sa sarili mo, kung naiinggit ka, bahala na sa'yo yung Diyos. Basta, huwag na, ayoko na lang mag-ano sa'yo. Basta, God bless na lang sa'yo, bro. Kasi hindi ako mahilig sa away o malawak kasi ang pag-unawa ko sa mga ganyan. Sa mga magtatanong po, wala na po kaming available ngayon. Pagka nagpa-reserve po kayo, kapag may dumating po ulit sa akin na around 72, kayo po yung unahin ko na ipadala. Katulad po nito, ito po mga nakalimos na to, bayad na po to. At ipapadala ko na lang po sa kanila. So ito ulit. Isa-isa ko po yan na tinetesting. Huwag niyo pong isipin na lagi po ako nagtetesting sa sarili kong gamit. Ito po, lahat po na to, isa-isa ko pong tinetesting yan. Para malaman ko po na isa-isa na may visa o wala. Kapag pasado po siya, saka po namin ipapadala ang round 72. Ganun po ang pamamaraan ko sa mga gustong lumimos ng round 72. At sa mga nagtatanong, ano-ano ba ang visa ng round 72? Ang round 72, round 72, tinatawag po siya na round 72, round 72. Sumikat po siya dahil talagang mabisa. Napakarami na pong nakalimos ng round 72. So, sunod po, makikita ninyo yung mga feedback sa akin. Kausapin ko yung mga nakakuha sa akin na pwede kong i-post. Talagang mabisa siya. Lalo na sa disgrasya. Sa negosyo, maraming gumamit sa negosyo. Gumanda yung kita nila. Yung blessing, bagong pasok ng blessing. Maganda. Tapos, sa protection sa katawan, pangontra sa kulam. Ayun, maraming nagpapatunay na talagang mabisa. Makikita ninyo yan. Sa susunod, ipopost ko yung mga napadalang ko. Hanggang ngayon, nandito tayo ngayon na naka-live. Hindi ako nahihiyang humarap sa maraming tao para ipakita ang round 72 ay mabisa. Napakaganda po kasi ng round 72 kasi protection sa katawan. Hindi lang po protection, pangkalahatan siya. Yun po yung isa sa kagandahan sa round 72, di ba? Kasi sa panahon po ngayon, napakaraming mga masasamang loob na. Kung wala kang protection sa katawan, delikado. Kapag may nangyaring masama sa iyo, paano na yung pamilya mo? Di ba? Napakamahal magpa-hospital. Ito kasino lang to, protection sa katawan. Kung mahal mo ang pamilya mo, alagaan mo yung katawan mo, alagaan mo yung sarili mo. Unang-una, manampalataya tayo sa taas. Yan naman yung number 1 na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At yung visa neto nanggagaling po sa taas. Kailangan malakas ang pananampalataya natin. At pangalawa, sa gamit. Yan. Patunayan ko naman na yan sa baril. Marami naman nakapanood. Ito
Ito po, nakalive tayo. Kaya kahit malayong lugar, yan, pwede siya makalimos ng around 72. Kung wala pang visa ang around 72, sa ginagawa ko po sa katulad nito, matalas. Ito po, napakatalas. Sugat na po yung pisngi ko. Yung mga braso ko, sugat-sugat na po. Diba? Diyan po malalaman ninyo kung may visa o wala ang isang gamit. Masakit lang po talaga. Katulad yan, pag tinataga ka sa katawan, makakaramdam ka ng sakit kasi physical natin yan. Diba? Makakaramdam tayo ng sakit. Kaya lang, hindi po nasusugat. Ito po, malakas na po to. Kaya lang, kapag tinesting ko na po, umihina na po. Kaya kayo, sa mga nakapaglimos ng around 72, pag dumating po sa inyo to, alagaan po ninyo ng dasal. Sa ano naman yan, nasa manual naman yan. Sundin nyo lang po yung alituntunin na nakasad sa manual. Iwasan nyo po makagawa ng bawal. At kung may pagkakataon, pwede po kayo mag-fasting. Yan po yung tamang pagpapalakas ng around 72. Kailangan tiwala sa gamit. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa gamit. Yan po yun. Pag malakas na po ang gamit, pwede po kayong makapanggamot. Pangkalata naman yan kasi unang-una, yung binibigay kong manual, may poder po yan. Yung poder po niyan, purpose po nun, poder o bakod, hindi po kayo tatablan ng ulam, barang, kung ano man na black magic. Hindi po kayo, masasangga niya po yun. Ano to dito? Masasangga niya po yun. Yun po ang purpose ng bakod. Tapos, yung mga dasal naman na nakalagay sa manual, yun po yung pagpapakain sa around 72. Sa mga wala pong tiwala, halimbawa, kumuha po kayo ng around 72, tapos wala po kayong tiwala, pwede naman po kayo, katulad kanina, ilan po yung nagsadya dito, kumuha ng gamit. Kumuha na po ng around 72. Itetesting po natin sa katawan ninyo. Pero kung kukuha po kayo ng gamit sa akin, tapos wala kayong tiwala, 50-50, tapos ipatetesting nyo po kung kani-kanino, once a year lang, minsan lang, kailangan ipatesting kasi pumasa man siya sa testingan, pagdating sa actual, baka iwanan ka niya. Hindi po ang gamit ay testingin. Wawalan po ng visa ang gamit. Humihina po yan hanggang sa mawala ng visa. Kaya kung gusto nyo lang po na ipagyabang, o pwede naman natin na na i-testing sa inyo. Pumunta po kayo dito. Tulad nga po nung mga ibang pumunta dito, tinetesting ko po sa katawan nila. Pagka okay na, ayun, di ba? Alagaan ng dasal. Magtiwala po kayo. Kasi marami diyan ipapatesting doon o kung kani-kanino, di ba? Unang-una, nagpa-testing sila, hindi nila binasa yung mga bawal. Ang daming bawal na nagawa. Tapos, sasabihin nila, humina. Pagdating doon sa testingan, mahina na, di ba? Kailangan, kung gusto niyo gusto niyo isalang sa testingan, palakasin niyo muna ng palakasin. Kung ano yung nakalagay doon sa manual, sundin ninyo. Tapos, pag malakas na, saka ninyo isalang sa testingan. Doon nyo malalaman kung gaano kalakas ang around 72. Kung kinakailangan, hawakan ninyo. Basta tiwala, sabi ko sa iyo, tiwala. Diba? Kung gusto ninyo, hawakan ninyo, pabaril ninyo, kamay nyo naman. Diba? Ano kayo, nakaganyan lang. Malalaman ninyo yan. Kasi, mas maganda ang nagpoprotekta sa mga anting-anting ay buhay. Buhay ng tao. Hindi po buhay ng hayop. Diba?
Ang nagsusuot po ng anting-anting, ang nagpapakain po ng dasal ay tao. Ginamit ko po to sa sabong, sinubukan ko, isang beses gumana. Pangalawang beses, hindi po siya gumana. Ibig sabihin, hindi talaga siya ano sa hayop. Ito na po, ipapadala ko na po mga tinesting ko. Basta yung mga interesado po sa round 72, pwede po kayong mag-PM sa akin. Paulit-ulit ko pong sinasabi, kailangan tiwala. Kita nyo naman po yan, nakalive tayo. Hindi ako gumagamit ng ibang picture o ibang profile. Nakikita nyo yan. Live ko po yan at dinedemo sa inyo para ipakita. Kenneth Samson, shoutout nga pala sa'yo. Tama yan. Kailangan, nakalagay naman yun sa manual, tignan mo. Kailangan, para mapalakas mo ang round 72, kabisado mo ang dasal. Una mong gagawin, kabisaduhin mo muna ang dasal. Kasi hindi mo siya mapapalakas ng todo kung palagi mo siyang binabasa. Diba? Kailangan kabisado mo yung dasal, memorize mo yung dasal. Anytime, kahit saan ka pumunta, halimbawa, naabutan ka, halimbawa, ang madalas mong ginagawa ay 6 p.m., 6 a.m., 6 p.m. Alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon. Halimbawa, ganun lang, di ba? Nandun ka sa jeep ngayon, naabutan ka. Hindi ka naman makapagdasal kasi unang-una, hindi mo kabisado, di ba? Paano mo mapapalakas yung round 72 ng talagang mapalakas? Hindi mo siya mapupukusan. Kailangan, unti-unti ba? Isang sentence sa isang araw o dalawang araw, halimbawa, ganun. Sa isang araw, halimbawa, counting sentence lang ang memorize mo. Pangalawang araw, memorize ka naman ang pangalawa. Pangatlo, hanggang sa memorize mo lahat ng dasal. Papasok sa'yo ang bisa. Maramdaman mo yon kasi once na uminit yung katawan mo, halimbawa, nagdasal ka, uminit ang katawan mo, tapos parang namamanid yung traso mo, buong katawan, yan, sign yan na talagang malakas na yung round 72. Kahit mag-testing ka, pwede. Tsaka unang-una, huwag kang kakabahan. Kailangan buo ang loob mo. Ay, so, pwede isda. Ay, oo, pwede yan. Kahit araw-araw, pwede yan. Yung isda. Yung karne lang talagang bawal. Pero kung palagi kayong nagdadasal, kahit paminsan-minsan, pwede naman. Diba? Ang bawal lang talaga yung pahipo mo sa kahit kanino. Isuot mo siya habang nakikipag-sex. Malaglag sa lupa. Yan yung mga bawal. Kasi baka yung iba, ang ginagawa, ang dami ng bawal, tamad na magdasal. Diba? Yan ang mahirap eh. Tamad na magdasal. Tapos kung kani-kanino pinahipo, tapos ipatetesting, ngayon sasabihin, hindi pasado sa testingan. Kasi nga, unang-una, hindi mo siya pinalakas. Diba? Ganun yun. Palagi yung sinasabi sa mga gustong lumimos ng round 72 o anting-anting. Nasa inyo po para mapalakas niyo ang anting-anting na round 72. Hindi na po sa akin, kundi kayo na po ang magpapalakas niyan. Nasa sa inyo na po yan. Kaya nga, subukan ninyo yung sinasabi kong ayono. Kabisado nyo na yung, memorize nyo na yung dasal. Katulad ko kasi memorize ko yung dasal kasi matagal na ako, di ba? Memorize ko yung dasal anytime. Kahit oras-oras, magdasal ka eh.
Mag-ayuno ka. Kabisado mo na yung dasal, di ba? Mag-ayuno ka, oras-oras. Kahit 3 days o 7 days. Subukan mo 7 days, napakalakas na. Ramdam mo. Kahit sa gamutan, halimbawa gusto mong manggamot, magpakain ka muna ng dasal, tapos sumiling ka sa Diyos, Ama makapangyarihan. Kahit di ka bumanggit ng orasyon, hawakan mo lang sa isip mo kung anong gusto mo mangyari sa pasyente. Basta, kahit physical, spiritual, kaya mong gumamot. Magtiwala lang kayo sa taas. Yung binibigay kong manual, step by step yan. Hindi yan kung saan-saan pinulot. Yung nakalagay sa manual ay buhay na orasyon. Mga pinili na ginagamit ng ibang antingero na nakikita ko at buhay na orasyon ang nakalagay sa manual. Tapos, mga susi o formula nandito naman sa round 72. Kaya masisigurado ko sa inyo, pag napalakas nyo yan, 100% kaya nyo manggamot. Pagdating sa kabal, sa kunat, o anting-anting gamitin ninyo, napakabisa po. Lalo na sa negosyo. Sa negosyo, yan, marami namang gumagamit. Diba? Pwede naman, oo. Kapag ka normal na araw, pwede sa mga tinuhog. Yung mga tinuhog, pwede mong tanggalin. Pero pagka Tuesday at Friday, iwasan mo na lang talaga. Testing ulit tayo isa. Ito po, wala po pandaraya yan. Kita-kita nyo naman po, di ba? Hindi ako nagpapalit ng kutsilyo, hindi rin ako nagpapalit ng itak. Kung nasaan po yan, nandyan po yan. Wala pong panluloko na nagaganap. Yan po ay totoo na mabisa. Nakikita nyo naman po yan. Tama yun, Nensilaw. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Ito po, napakatalas niyan. Hindi po ako nagpapalit ng kutsilyo. Kung ano po yung nakikita ninyo na pinandidemo ko, yun po yan. Kaya lang tiwala po talaga ako kasi nga, di ba? Ito po, bagong bless yan. Binuhay po namin at alam namin na talagang mabisa. O, tama yon. Basta pwede kang kumain ng tinuhog. Basta sa araw ng Martes at Biyernes, yan ang iwasan mo. Pero kung hindi naman sinasadya or paminsan-minsan, pwede naman, wala problema yon. Basta napapakain mo palagi ng dasal. Diba? Sa mga nabanggit na yon, ang pinakabawal talaga yung mahulog sa lupa. At ipahawak mo sa kahit kanino, kamag-anak o kanino man, kasi talagang ano siya, malaking nababawas sa bisa. Tsaka yung isuot mo siya habang nakikipagtalik. Yan po yun. Pangalawa, kung isasalang mo sa testingan, na-testing ko na, palakasin mo talaga ng todo, saka mo i-testing. Kasi ang mahirap niyan, gusto mong i-testing ng i-testing,
pwede naman pumunta dito para ipakita ko sa inyo. 'Di ba? Katulad nung ilan yung hindi ko naman na-post kasi bawal. Ayaw rin ng respeto lang, 'di ba? Ay privacy. Kasi ano 'yan eh, maganda yung ano niya, hindi pwede kasing makita sa social media. Kaya hindi ko pwedeng i-post. Oh, tinaga ko siya isang beses pa lang taga, 'di ba? Sabi ko magtiwala ka. Kaya lang masakit talaga. Parang ito, yung pinaka ano niya, itodo mo siya, 'di ba? Hindi naman tatalab, kaya lang masakit. Ganon. Isang taga pa lang sabi niya sa akin, ay totoo nga, ano nga, sakit. Wag na lang. Oh, nung sinabi ko, sige, okay, ano mo naman. Inano ako naman sa kutsilyo, yun. 'Di ba? Masakit talaga, katulad niyan. Pagka tinusok natin, hindi naman tumatagos, 'di ba? Hindi siya tumatagos, kaya lang masakit. Ganon. Yan po yung tinatawag na kapal. Setak. Ito po yung dinesting natin. Iyan natin kay, kanino ba yun? Nahanap tayo. Reynaldo. Taga Imos. Ito yun sa'yo. Oh. Nangyari, bakit ano? Oh. Karoon na ako ng ano. Oh. Masakit lang siya pag nagte-testing. Hindi demo, masakit. Totoo yan. Akala niya hindi masakit, masakit yan. Kaya lang, hindi naman siya natatablan, dumudulas lang. Oh, ito po. Oh. Ba? Oh. Sa mga naninira sa akin, bahala na kayo. Basta't ako, ang alam ko sa sarili ko at maraming nagpapatunay na legit ako. Legit yung ginagawa ko, hindi ko na kailangan patunayan sa mga basher dyan. Alam ko, alam mo yun, sa lahat ng ginagawa ko, nanonood ka. Pero kahit ganon, malaki pa din ang respeto ko sa'yo. Sabi ko nga, lahat ng antingero, lahat ng manggagamot, malaki ang respeto ko. Wala akong galit sa'yo, kahit kailanman hindi kita siniraan. Kahit maraming nag-PM sa akin, kasi hindi ko lang alam kung totoo o hindi. May kumuha ng gamit sa'yo na hindi ko na inano yun kasi ayoko ng gulo, ayoko ng kasi mahirap eh, di ba? Yung basta hindi ko kasi pinapakialaman yung ibang grupo, ayoko nun. Kung ano yung kasi mayroon akong ganito. Basta ako wala akong inarkabyadong tao, wala akong sinisira. Hindi ako nakikipagmatasan sa inyo kung sinasabi, kung gusto mong patunayan kasi nga unang-una maraming nagtitiwala sa akin, pangalawa yun yan na ano ko sa na content ako ng isang vlogger na maraming ano dyan humahanga or sa ginawa marami din basher. Hindi ko lang alam kung naiinggit ka
O hindi ko na alam, nasa sarili mo na yun. Basta ako, wala akong galit sa'yo. Kahit isa, hindi kita siniraan. Alam mo yun sa sarili mo. Di ako magdadrop ng pangalan. Kasi hindi ko ugali yun. Hindi ko ugali na manira ng tao para lang maging sikat. Kahit di na ako maging sikat, wag lang ako manira ng tao. Diba? Zen Ventures, pwede ba rin na lang pagtulog? Kasi baka aksidente, mahawakan. O yan, pwede yan. Ilagay ninyo sa ilalim ng unan. Yan ang gawin ninyo para at least safe yung ano natin. Kasi useless lang din. Halimbawa, imbis na mapalakas nyo na mapalakas yung round 72, nahawakan ng asawa, hihina naman, akala mo malakas na. Diba? Paulit-ulit lang mangyayari. Mangyayari niya, mas maganda niyan, iwasan ninyo. Kasi anytime, pag napunta tayo sa labas, hindi natin alam, sa usog, gumagana yan, automatic yan, gumagana yan. Yung visa, akala nyo, wala nangyayari, pero pagdaan ninyo at doon sa lugar na yung place, napakaraming mga elemento, kasi silaw sila niyan sa'yo. Diba? So mangkukulam naman sa usog at saka sa barang, automatic yan. Pagka nakulam kayo, pinag-interesan kayo, babalik sa kanila yung kulam. Automatic yung visa na yung ikinakarga ninyo sa anting-anting, ayun yung nagagamit niya para yung yung nakukontra niyo yung mga black magic sa paligid. Ayun yun. Kaya akala ninyo, sa isang araw ninyo, tapos lumabas kayo sa inyong bahay, hindi nyo na nagagamit. Hindi, mali yun. Kasi, di ba, marami tayo na encounter na tao, yung iba nauusog, yung iba maluloko na may kaalaman sa spiritual, hindi nyo alam, palipad hangin, binubulungan kayo. Automatic yan. Pabalik at pabalik sa kanila yung ginagawa nila. Lalo na sa lason, pagdating sa lason naman, pag malakas na, kahit di kayo magkurasyon. Pero kung duda kayo, lalo sa inuman, yung puwit ng baso, krusan mo lang sa krusan mo lang yan sa ilalim. Pag-cross mo, saka mo inumin. Halimbawa, tinagayan kayo ng gin or ng kung ano man. Kung may oras ka, pwede ka magdasal, di ba? Kung wala ka namang oras, okay yun. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung malakas ang round 72. Dahil nakapagdasal ka na sa pagkabangon mo, di ba? Tadasal ka. Paglabas mo, may protection ka na. Hindi may iwasan talaga yun sa pang-araw-araw natin. May mga taong kahit kaibigan natin na nanunubo na tinetesting tayo na hindi natin alam, pero yung anting-anting natin, pangontra natin na gumagana. Nice bro. Rex, shoutout nga pala sa'yo, Rex. Ang tanong mo ay pwede ba may tawid sa airport? Ay, pwede po yan. Sa totoo lang, siguro mga 30 pieces na yung naipadala ko sa ibang bansa. US, Saudi, Malaysia, Dubai, saan pa ba? Japan, nakapagpadala na rin ako. Australia, Europe, saan pa ba? Sa North Korea lang di ako nakapagpadala Sa maraming bansa na ako napadalahan. Kaya lang, di po yun free shipping kasi mahal po ang shipping fee sa totoo lang. Kahit pag-inquire kayo online, pag-inquire kayo kahit kanino, mahal po ang shipping fee. Mas mahal pa po sa round 72. Yan po ang totoo. Ang capacity po noon, kahit ganito lang, isang piraso, di ba? Dito po kasi alam na yan na nagpapadala ko. Kaya dati,
Sa ibang LBC kasi hanapan ka ng permit. Alam naman nila kasi dinideclare ko siya, Declays Lucky Charms. Yun yung dinideclare ko sa kanila. Kaya pagtingin yun, papakita ko lang, hindi ko papahawakan. Tapos balot ko sa pouch. Alam na yun, kaya lang sa DHL ganun din. Ang bawal lang sa ibang bansa, mga liquid. Pwede yun, basta kung ilalagay mo sa bulsa, pwede naman, sa baywang, pwede naman. Basta kahit sa bag, pwede naman. Basta malapit lang sa'yo. Okay yun, walang problema doon. Kahit sa bag, maganda nga yun eh. Bernadette Rosado. Ito yung papadala ko sa'yo na testing ko na to, di ba? Testing ko na natin, nakalimutan ko kung na-testing ko na eh. Bernadette, na taga Cebu. Papadala ko na to ngayon. Tetestingin ko lang muna. Kung ito po eh wala pong visa yan. Oh. Oh. Kung wala pong visa yan, eh ganito po katalas, sigurado po eh. Alam niyo na po mangyayari. Sugat-sugat ang pisngi ko. 'Di ba? Kung wala pong visa yan, hindi po ako maglalakas loob na mag-live ng ganito. Makakatulad po ako ng iba na nakatago sa profile, nakalak pa. Live po yan, nakikita ninyo. Wala pong edit na video. Yung iba kasi nagtatanong bakit daw baka daw pinapalitan ko yung mga pinang-demo natin. Hindi po, nakikita nyo yan, nakikita nyo bago natin itaga. Saka natin inano sa katawan natin. Tsaka hindi po ito paulit-ulit ha, kasi nakikita ninyo halos magpapadala tayo ng gamit yung ng round 72 tapos dinedemo natin, mawalan daw ng visa. Bawat isa pong round 72 na bagong kasa namin, bago naming ibigay sa tao, isang beses po namin na tinetesting. Yan, nakita nyo. Sa mga nag-order po na ayaw ipatesting, hindi po pwede yun. Alam nyo kung bakit? Kasi pagka tinesting po namin, hindi po namin tinesting. Tapos, hindi ko alam kung isa kayo sa ano namin, di ba? Tapos, ipatesting nyo, sabihin nyo, pinatesting eh pala, di namin alam kung may visa wala. Di nasira kami, di ba? Mas maganda yan, pinapaliwanag ko naman. Pinapakita ko naman kung may visa wala. Carlo Mones.
Inuulit ko po sa mga gusto pong mag-order ng round 72. Wala po kaming stock ngayon. Kaya lang may parating ulit kami na available na round 72. Kaya kung gusto niyo pong mag-order, pwede na po kayong, kung sa COD, hindi po free shipping. Magpadala po kayo ng 300 para ipadala ko po sa inyo. Pero kung hindi po kayo magpapadala ng shipping fee, ilang beses po ako nabogus yung mag-order po sa amin. Pero yun mo, may motor ako eh. Gumastos na ako ng gas. Sayang yung oras ko. Ano pa? Yung shipping fee, tumaas na. Diba? Tapos hindi nyo naman kukunin. Mga bogus pa, yung mga nagtitrip lang. Kaya pasensya na po. Napakarami pong gusto mag-order, hindi lang po yung mga bogus na ano, kaya hindi po kami basta-basta na nagpapadala. Marami pong gusto at naubos talaga yung stock namin. Kaya kung ano po kayo, yung gagawa po kayo ng rules na gusto ninyo, ipadala muna yung R72 bago nyo bayaran. Pasensya na po, napakarami nang gumawa sa akin yan. May iwas lang po ako sa mga bogus buyer po. Gusto natin kay ito yung ipadala ko sa iyo. Ay, ayun pa pala. Kay Carlo yata, no? Utang ko na. Carlo Montes, taga Bunawan. Oh. Ito, gumagana lang po to sa ano lang ha. Hindi po to kailangan ninyong baka kasi may mga mag-order tapos gamitin sa kalokohan. Hindi po gumagana to sa masama. Mawalan din po ng visa. Kaya wag na po kayong mag-order sa akin kung gagamitin nyo lang sa kalokohan. Baka yung iba gagawa lang ng kalokohan, tapos alam nila na hindi sila matatablan ng ganyan, di ba? Tapos dasal sila ng dasal, gagamitin nila sa masama. Ihina-hina po yan, automatic yan, mawala ng visa. Kasi mga nilagay ko po dyan, mga sagradong orasyon. Diba? Sin, venture, pwede naman, walang problema yun doon. Hindi naman siya magkukontrahan, basta't yung gamit na, yung iba mong gamit, hindi sa kaliwa. Kasi pagka sa kaliwa, maaaring magkontrahan. Hindi po siya magkukontrahan. Nasa manual yun. Dito sa manual. Lahat ng bawal, kakaunti lang naman ang bawal, di ba? Kaya, bakit hindi natin masunod, di ba? Ito po yung manual na tinatawag. Susunod po, i-upgrade po natin. Kaya, gagawa po ko ng, kaya maswerte po yung mga huling mag-order po ng round 72. Kasi ipapabook binding natin. Para maganda po siya tignan, hindi na po sa ganito. Para maliit po siya na libreta. Yan. Kaya mas maganda po yung sa huli. Pag na ano po namin, na-upgrade po namin yung dasal. So ipak natin ano yun. Haba.
Ayan o, gano'ng katalas yan o. Oh. Oh. Diba? Ito po, magagawa nyo po to kapag talaga malakas na ulit yung round 72. Kasi baka akala ninyo, malakas na yung round 72, hindi nyo pa kabisado yung dasal. Oh. Kailangan, kabisaduhin nyo muna yung dasal. Kapag kabisado nyo na yung dasal, saka kayo makakapag-focus na mapalakas talaga ang round 72. Medyo mahaba nga lang, kaya lang sabi ko nga, kung araw-araw ninyo sa isang page, sa isang sentence, yun yung i-memorize ninyo. Pangalaw, second day, oh, yun ulit, ganun ulit, di ba? Hanggang sa ma-memorize ninyo. Kahit siguro pagkatapos nyo kumain ng tanghalian, pwede kayo magdasal, di ba? Sa isip lang, makakapagpakain kayo ng dasal. Yun yung kagandahan kapag memorize mo ang dasal. Anytime, kahit saan ka man, pwede ka makapagpakain ng dasal. Pwede, wala nang problema yun. Kahit may iba kang baon na ibang kasa, walang problema. Yung iba nga, tad-tad nga eh. Yung isa mga supremo ng, hindi ko sasabihin sa ibang grupo pa yun ha. Kumuha pa sa akin. Diba, kumuha ng around 72. Supremo daw siya sa Mindanao. Hindi ko lang alam kung anong grupo. Hindi ko na tinanong. Respeto lang ba? Gusto niya lang. Tapos sinadya niya ako. O yun, di ba? Umanga lang siya sa round 72 tapos kumuha siya ng gamit. Sun Ventures, yan. Lahat talaga ng karne bawal kung talagang susundin mo. Kaya lang, siyempre, tao lang tayo. Sabi ng tao kasi minsan, di ba, gusto natin kumain ng ganyan. Basta mapakain nyo lang ng dasal, at least, umina man siya, napapakain ninyo. Pero yung ibang bawal, talagang iwasan ninyo. Lalong-lalo na yung mahulog sa lupa, pahawakan sa pamilya, kahit kanino, pahipo. Tapos, yung, ano pa ba? Yung isuot mo habang nakikipagtalik, yun talaga na medyo 50-50 na talaga ang bisa. Kaya talagang iwasan mo. Pero kaya naman may balik kasi kailangan kapag nakagawa ka naman ng ganyan, mag-focus ka, mag-ayono ka para mapalakas mo ulit yung round 72.
Ang hinihintay ko na ano, saan na ba yun? Yung kanina. Rafael Calambro, taga Iloilo. Ito yung padadala ko sa'yo ngayon. Pero hinihintay ko pa yung shipping fee, no? Pero testingin natin, di ba? Sabi ko naman sa'yo. Takulit. Ayun na, nakita naman ninyo lahat ng mga naka-reserve sa akin. Isa-isa kong tinesting. Kung may visa o wala. Kaya ngayong hapon, ipapadala ko na po to. Yan, yung isa pa. Padala natin yan sa Sami. Ngayon ko lang ipapadala. Nakaraan ka pa na ano to kasi kakablis lang talaga. Tsaka alam mo naman, di ba? Yung na to, ilang days na to. Ngayon lang kasi dumating. Kakatapos lang itong tapos na ito na Friday. Papadala ko na sa Dechel. Sami na lang, huwag ko nang sabihin yung apelyido. Taga New Zealand. Ito sa'yo kung nanonood ka, naka-online ka kaya lang hindi mo nabasa yung chat ko.
Mga sinasabi nung iba kasi ano eh, di ba? Dami mga comment. Yan po, nakita nyo naman po yung visa ng round 72. Pinatunayan ko po talagang may visa. Oh. Ang pag-aayon no, sa mga Shane, o tama. Kaya nga ang kagandahan, kaya mas advantage kapag ka-memorize mo na ang dasal, di ba? Anytime, pag tumatakbo ka, kahit nakapagdasal ka na sa bahay, tapos, or nakalimutan mo, or nagmamadali ka kasi gawin ka na sa oras, may trabaho ka, anytime, pwedeng tumatakbo ka pa lang sa, di ba? Ita-travel ka pa lang, papunta sa trabaho mo, or kahit nakasakay ka sa sasakyan, motorman o kung saan, pwede ka makapagdasal. Nakapikit ka lang doon, tapos, basta time lang, huwag mo nang iparata, ganon. Kasi ganon ginagawa namin eh. At least, nakapikit ka, nagdadasal ka. Anytime, nagkaroon man ng disgrasya, safe ka, di ba? Hindi mo pa siya masyadong random pagka isang araw lang. Gutom lang. Baka pag isang araw lang, baka magkasakit ka pa kasi baka pagka limbawa isang araw lang, kinabukasan, bigla kang, pwede naman yun, okay lang kahit pa paano nakapag-ayono ka. Kailangan kapag nag-ayono ka, hindi ka kakain, tapos kinabukasan, unti-unti lang yung pagkain. Kasi nabigla yung bituka mo, imbis na mapaganda yung pag-ayono mo, magkakaroon ka pa ng sakit. Hindi naman masyado, yung iba kasi inabot ng 30 minutes, yung iba naman 10 minutes lang. Kasi sa akin 5 minutes lang eh. Minsan 3 minutes nga lang eh, sandali lang matapos sa akin eh. Kasi pagkabisado mo, memorize mo na, madali lang. 'Di ba? Sa itak natin, yan. Kita nyo naman yan, di ba? Hindi ako nagpapadala ng walang visa. Inuulit ko sa mga bago lang dyan, kapag tangan nyo na ang round 72, nasa inyong kamay na para mapalakas ang round 72. Kapag halimbawa tamad kayong magdasal tapos isasalang ninyo sa testingan, sisihin ninyo sarili ninyo kasi pag-aari nyo na yan eh. Bago ko ipadala sa inyo, mabisa yan. Humina lang siya dahil yan tinesting ko. Kayo na po ang magpapalakas sa round 72. Nakasalalay po sa mga kamay ninyo yan. Sa sipag, sa tiwala, diba? Sa pananampalataya sa taas, yan ang ninyo. Pero kung wala po kayong tiwala, magdala po kayo mag-order kasi unang-una masasayang po yung pera ninyo kasi 50-50 po yung pananampalataya ninyo. Hindi ko inaano sa inyo yung pagka hindi naman kayo naniniwala, wala din naman, di ba? Kukuha lang kayo tapos hindi kayo naniniwala, pare-parehas tayo magkakaroon ng sasama lang ang loob ninyo kasi sabihin ninyo, bakit ganon? Parang hindi tumatalab sa akin or ano kasi nga wala kayong tiwala eh, di ba? Ay, yan ang tama, kailangan magdadasal ka. Mamaya tiga lang. Kapag ito, katulad nito, malakas na malakas ang round 72. Bago ko kasi subukan, talagang binusog namin ng ritual, ng dasal para mapalakas ang kwintas bago namin ipadala. Ganyan po, kaya ako walang takot na mag-testing.
100% tiwala kami sa formulang ginagamit namin. Ang formula pong ginagamit namin 772 na materyales, mga sakranong sinukuan, mutya at iba't ibang kalikasan at mga sagradong orasyon at mga mababagsik na orasyon na piling-pili na nilagay namin at mga talandro. Yun po yung nilagay namin dito. Kaya po kung sakaling bubuksan ninyo po to, wala po kayo makikitang mga kasi malilit po yun. Pinakain po namin sa epoxy. Alam po yan ng mga lagi kong sinasabihan dito. Alam nyo kung bakit kaya po namin ginawa yung ganon, kasi unang-una napakaraming nag-i-interest na malaman ang formula namin. Kapag nilagay namin dyan, pinapakita sa mga katulad ng mga gustong gumaya, gagayahin yan. Kanya-kanya po yan na formula, kanya-kanya po yung pamamaraan. What TV, tanong mo ay tanong lang po, need po ba ng ayono bago tumalab? Automatic na po to, gagana po. Lalo na sa oras ng gipitan. Automatic po yan nagagana pag suot na ninyo. Kasi buhay na orasyon ang nakapalo po dito. Mga sagradong kalikasan. Ayun po. Yun po yung sagot ko. Ang pag-aayono po ay para maging tumaas ang antas ninyo sa spiritual. Papalakas ninyo ng todo ang gamit. Kung gusto ninyo na paghandaan, kung gusto ninyo na talagang, di ba, sa testingan, talagang, kasi unang-una, sa testingan, kapag ka 50-50 yung paniniwala mo, pwede kang tablan. Kaya nga yung iba, di ba, takot magpabaril, takot sa ganito, di ba? Kasi nga 50-50 yung paniniwala nila sa gamit nila. Di ba? Kung maghiwa, ako talaga 100% kasi nga nasusunod ko yung pamamaraan. May disiplina sa sarili. Kaya malaki po ang tiwala ko sa gamit. Yan ang pinaka-importante. Kasi kumakatawan yung bisa sa pagkatao mo. Kung sa salita lang na nagtitiwala ka sa gamit, pero taliwas naman sa ginagawa mo, katulad niyan, halimbawa, mas maganda pa ngayon, huwag ka na lang mag-testing kasi kung halimbawa magte-testing ka, siyempre natatakot ka, isasabit mo kung saan sa walang buhay. Pwede siyang tao dito, pwede siyang pumasa sa testingan, pwedeng hindi. Kasi nga, parang wala kang tiwala. Kailangan malakas ang paniniwala mo sa gamit mo. Ganun yun. Diba? Katulad po na ito, naka-live po ako. Hindi ko ilano yung itak. Naka-live po ako ngayon. Kung hindi po malakas ang loob ko, kung hindi po ako, kung 50-50 po ang iisip ko na masusugat ako, baka masugat ako pag tinesting ko to. Wala po, tatalab po yan, magkakaroon po ako ng sugat. Pero kung malakas ang loob mo, kasi tiwala ka sa sa gamit mo. Basta alam mo naman sa sarili mo kung yung gamit mo ay malakas o hindi. Huwag mo susubukan kung hindi pa malakas. Kasi talaga masusugat ka. Kapag malakas ng gamit mo, saka mo siya subukan. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa mga kumuha sa akin ng round 72. Unang-una, kung subukan mo, halimbawa, magte-testing ka, nakakagawa ka pa nga ng bawal, tapos magte-testing ka, sablay na, di ba? Doon na, mabubutasan ka na. Pangalawa, kain ka ng kain ng karne. Wala kang pinipiling araw, kahit, di ba? Tapos, tamad ka magdasal. Yun yung punto ko doon na humihina na yung round 72 mo, tapos ngayon, ipatetesting mo, duda ka pa,
talagang 100% bagsak sa testingan, lalo na sa baril. Hmm. Sabi, ito iba, dadala ko sa'yo. Sa ano dyan, sa mga antingero dyan na humanap lang ng butas, di ba? At gagawin akong content. Ito lang masasabi ko sa'yo, God bless lang sa'yo. Kung gawin mo man sa akin yun, basta ako hindi, wala akong sama ng loob sa'yo, hindi kita sinisiraan, kung sino man, sa mga naninilip sa akin, sa mga basher ko, alam ko marami yan na nakapaligid yan. Hahanap at hahanap yan kasi nga, unang-una, gusto nilang pag-usapan sila sa social media, di ba? Sa madaling salita, umiiral yung inggit. Ang may papayo ko lang, wag natin pairalin yung ganyan kasi dasal tayo ng dasal, pero inggit naman yung umiiral sa atin. Mas nangingibabaw sa atin ang udyok ni Lucifer. Kasi hindi mo naman gagawin yung sa kapwa mo antingero, wala naman sa yung ginagawang masama. Diba? Pilit mong sisiraan para lang mapag-usapan ka. Kung alam naman ng tao na kahit anong gawin mo, alam naman tao, mga tao naman ang makakapagpatunay niyan eh. Hindi naman sa sarili mo at mga tao, di ba? Yun naman ang makakapagpatunay diyan eh na tunay tunay lahat ng ginagawa mo, di ba? Tao ang mas makakilala sa iyo. Di mo na kailangan manirapan ng kapwa antingero para lang maging sikat. Siguro iniisip mo na mas magaling ka sa akin o mas mataas ang aral mo, diba? O mas magaling ka o mas magaling yung mga anting-anting na pinalilimos mo. Wala naman duda na talagang malalakas yung gamit mo. Hindi naman ako tutol doon. Malakas ang gamit mo o ano, ibibigay ko na yon para lang ano, kasi ayoko makipagmataasan talaga sa inyo. Ayoko yung ano ba, yung kasi ano yan eh, alam mo sa sarili mo tsaka ano, kasi pagkadating sa visa talagang 100% talaga na tiwala ko. 100% talaga na talagang may visa. 'Di ba? Alam mo yung kung nanonood ka, alam ko yon na nakamasid ka lang sa akin o yung mga tao mo o isa sa kasi hindi ko naman alam sa dami kong followers, 'di ba? Na nanonood ka o nanonood yung dumi account mo. Basta wala akong sama ng loob sa iyo. Malaki pa rin ang respeto ko sa iyo. Kahit na ganung gawin mo sa akin, kahit na may mga nagpi-PM sa akin na sinisira ka, basta pangit, sabihin natin na wala daw, basta ayoko lang kung ano yun. Hindi ako nag-post sa Facebook ko para masira ka, para sumikat ako. Hindi. Sinasabi ko nga sa mga tao na
mahusay yung mga gamit mo. Diba? No comment ako pagdating sa hindi maganda pagka may sinasabi sa yung ganun. Minsan, pinagtatanggol pa nga kita. Diba? Kaya lang, siguro, basta, ewan ko lang kung bakit ganun sa ganitong larangan ng spiritual. Yan lang hindi ko maintindihan na yung inggit ay mas umiiral, nangingibabaw. Alan Gabriel. Tika lang, tatest ko na yata. Tika lang ha. Ito, hindi ko lang alam, nakalimutan ko kanina eh. Pero maano mo, pero ito. Sige. Ito yung biyano ko sa'yo. Yung isa yata ang ano ko, ayano ko na lang, pero ito. Kaya nagtataka ko bakit may isa pa eh, no? Ito yung testing ko sa'yo. Ito yung papadala ko sa'yo. Halos lahat naman yan na ano ko kasi yung nandito sa lamesa, talagang may-ari na to. Edgar, oh, Edgar Alan Gabriel. Ito yung sa'yo, papadala ko. Sa kutsilyo, testing muna natin. Palalakasin mo na lang to ha, kasi ito pag tinesting ko na, pag pinadala ko na sa'yo, umihina na to, pero mabisa naman siya. Kapag dinasalan po siya ng dinasalan, pinakain mo ng pinakain ng dasal, sundin mo yung manual, tapos kung may pagkakataon na mag-ayono ka, yan, lalakas at lalakas yan. Basta, alam ko sa sarili ko, wala akong sinisirang tao. Ulit-ulit kong sinasabi yan, malaki ang respeto ko sa kapwa ko antingero, sa kapwa ko manggagamot, kahit sino ka pa man, malaki ang respeto ko sa iyo. Sa inyo, sa inyong lahat, yan, malaki ang respeto ko, paulit-ulit kong sinasabi yan. Basta ang alam ko, wala akong inaragabyadong tao. Ginagamit ko sa mabuti ang aking tangan na agimat, pinalilimos ko, na walang tinatapakan na tao. Ganon. Sa ano naman, sa tak. Oh. Yan, nakita mo na. Alan, ipadadala ko ngayon. Nakalista kaya ata dito? Oh, yung kanina pala yun. Edgar Alan Gabriel. Tama. Na-testing ko na pala sa'yo kanina pa. Pero yun nandun eh. Tama. Yan, tinesting ko na. Yan. Oh.
Halos lahat naman na-testing ko na. Basta sa mga nakapaglimos ng round 72, alagaan po ninyo sa dasal. Pakainin ninyo ng dasal. Huwag nyong gagamitin sa kalokohan, sa masama. Magagamit nyo yan sa gipitan. 100% yan. At yung mga dasal ay buhay. Ingatan ninyo. Sa mga dyan, sa mga medyo busy pa kasi, pero yun nga, gagawa kami ng langis. Lahat ng nakakuha sa akin ng round 72, may libre pong ganyang kalaki na langis. Garapa po yun, o garapa o langis na may dasal yun. Yun po yung pinaka ko. Ang sagot nyo lang po ay shipping fee. Bibigay ko po lahat yon. Ayun, maganda yon sa gamutan. Kumukulo din siya kapag halimbawa may disgrasya, may mga elemento, o sa gamutan, kukulo siya, kusiyang kukulo. Tapos yung sinasabi nilang aswang daw, yon, kumukulo din. Oo, pwede. Yan nga yung kagandahan kapag memorize mo na yung dasal, kahit anong oras pwede mo siyang pakainin ng dasal. Lalong lumalakas siya pag pinapakain mo ng dasal. Ricky, para sa iyo. Oh, yung kaya makapag kayo. Di ako tumatanggap ng COD na walang free shipping ay walang shipping fee. Magpadala kayo ng shipping fee para may reserve ko kayo. Pero kung wala kayong shipping fee, pasensya na lang, hindi po kayo kasali sa reservation. Napakaraming bogus. Hindi naman bogus yung iba. Yung iba naiintindihan ko naman kasi nagastos nila yung pera. At least, sagot nyo yung shipping fee. Hindi ako, yung oras lang na wala sa akin. Parehas tayong, kasi nagpadala naman kayo ng shipping fee. Maaaring may pinagamitan yung pera, ganun. Kaya hindi nyo nakuha. Naiintindihan ko naman yun. Ganun po yung rules ko ngayon. Padala pa kayo ng shipping fee, 300. Saka ako ipapadala ng COD. Kaya lang po ang COD mas mahal po. Alam nyo kung bakit? Hindi po free shipping. Sagot nyo po yung shipping fee, tapos kung magkano yung price ng round 72, yun po yung babayaran ninyo. Kaya mas mapapamahal po kayo. Okay na, hinihintay ko na lang yung shipping fee. Yan, i-review mo na lang tong mamaya, yung live natin. Ajay, na-testing ko na, nandito kanina. Tulog ka pa yata kasi hindi ka naka-online kanina eh. I-review mo na lang, tinesting ko na yon. Ngayon din, may sasama ko na yung padala sa inyo. Okay na. Kanina, pinayam kita. Ngayon ko ipapadala yung Sami. Ngayon ko ipapadala yung yung order mo. Kahit sa mo ilagay, kalawat ka nang pwede yun. Basta ilagay mo sa biwang para hindi makita o isuot mo. Wala namang problema yon kasi ang round 72 hindi naman siya pangit.
pwede nga na ipakita mo sa tao eh. Halimbawa ito oh. Diba? Ganyan siya, hindi naman pangit tignan kasi maganda naman siya oh. Kung gusto mo, ilagay mo siya dito sa ilalim ng damit, pwede naman, walang problema. Sa bulsa pwede, sa bag pwede, sa biwang pwede. Kahit sa mo ilagay, basta sa nakadikit sa katawan mo, pwede yan. Automatic gagana na yan. Mas gumagana po kasi ang bisa ng anting-anting kapag ka sa tao. Dahil tao po ang pinoproteksyonan niya. Hindi po bagay, hindi hayop, hindi kung saan mo ilagay, hindi po, kaya po yung iba, 'di ba? Wasak po kung isabit mo, barilin mo. Fifty-fifty, minsan gumagana siya, iilis ang bala, minsan di, minsan tatabaan. Ganun ang sa testingan, lalo pag sinabit mo sa bagay. Pwede naman. Pabukbayin mo na lang to. Malinaw naman yung dasal to. Maganda kasi pag naka-bookbinding. Kaya lang, pinakamaganda kahit hindi mo ipa-bookbinding, basta i-memorize mo. At least kahit saan ka magpunta, hindi mo na kailangan magbasa-basa. Yun yung pinaka maganda. Pwede naman siya palitan ng tali. Nang halimbawa, yung iba kasi madalas gold ang nilalagay o silver, di ba? Pinapalit nila. Pwede sa mga nagtatanong. Walang problema doon. Basta papakain nyo ng tama, maniwala kayo, yun naman ang importante. Tapos basta tiwala lang. Kaya ako hindi ako nagpapapekto sa mga naninira sa akin. Diba? Na pinag-uusapan ako, may mga issue pa. Babalikan natin yung nag-testing ako sa baril. Ang purpose ko po noon ay masubukan sa baril. Hindi po ko sa mga nagtatanong kasi yun po yung nirenta namin sa isang kaibigan, may lisensya po ang baril. Kaya nga po natagalan, di ba? Ang daming araw na hinihintay namin kung kailan. Tapos, siyempre, wala bala, ganon. Yan po ay, nagbayad din po kami sa, sa place. Bundok po yun, pero may-ari po ng lupa. Private po yung pinagawa namin. Bundok siya, pero private. May-ari po yun. Kaya maproseso din po yung ginawa namin. Ang purpose po noon, kaya hindi po kami yung sinasabi nila na detalyado. Maring detalyado, maring hindi. Alam nyo kung bakit. Ang purpose ko lang naman doon, hindi naman pagbablog eh. Hindi naman ako vlogger. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, hindi po ako vlogger. Kaya po ako nagla-live ng ganito kasi po gusto ko pong ipakita ang bisa ng round 72. Kung totoong may bisa kasi ang daming nagsasabi sa akin na hindi ko pa na-testing sa baril. Sabi, testing na ba yan sa baril? Ganon. Sinasabi ko naman dati na ito hindi pa naman na-tested pero may mga sangkap siya sa baril. Kaya nga nung time na yon na panood ninyo, kahit i-review ninyo yung video na yon, 'di ba? Sabi ko sa kumpare ko yun eh, yung unang bumaril, sabi ko, yung tinesting namin, sabi ko, barilin mo, pag hindi ito umama, yung kwintas, lumihis ang bala o hindi pumutok,
hahawakan ko. Yun yung ano ko eh, yun yung sinabi ko sa kanya. Nung pumayag yun, kaya lang pagdating doon, ayaw niya talagang parilin. Kitang-kita niyo yun, hindi naman talaga na pagdating doon at inano kagad, hindi. Nakita ninyo na nag-aalangan kahit ulit-ulitin ninyo mga unang video namin. Ngayon, alam kasi nila na mayroon akong kaalaman. Kaya sabi ko, wag kang, yung isa, pangalawa, yung kumpare ko din na nag-ano sa akin, na sinabi ko talaga na wag kang, ano, wag kang tao dito. Wag kang kakabahan. Unang-una, pag may nangyaring masama sa akin, hindi ninyo ko sagutin. Palagi kong sinasabi yon, sinabi ko naman sa pamilya ko, sinabi ko naman sa kanila yon. Pero hindi pa rin sila talagang kabado pa rin sila kasi nga, alam mo naman ang baril. Lalo na nakita ninyo, pinakita ko, yung bala ay bagong-bago. Di ba? Kita nyo, hindi lang detalyado masyado kasi nga hindi ako vlogger. Na talaga nakatutok yung mga camera, hindi naman nakasetup na talaga yung camera doon, akit kami. Pero ang purpose nga doon yung makita ko lang na humilis ang bala, hindi pumutok, tapos yung usapan namin para patunayan, hindi talaga isusot ko yung panglas yun eh. Isusot ko yung around 72, iputok niya. Kasi alam ko na pag hindi pumutok, o hindi umilis ang bala o hindi pumutok, alam ko na mabisa eh, kasi hinawakan ko na eh. Kung sakaling dito pumutok, dito lang, di ba? Yun yung ano ko, yun yung sinabi ko sa kanila. Nakita nyo naman yun, walang edit, naka-live din. Kasi ang daming ano eh, inano ko eh. May mga ano sila. Pangalawa, yung mawak daw ng baril ay unang-una walang kaalaman. Aminado po ko na kaunti lang ang kaalaman ko sa baril. Nag-training po ako niyan 2000 kasi nag-guard po ako eh. 2 years po ako nag-guard din. Kahit pa paano may kaalaman ako sa pagputok. Kaya lang hindi naman kaunti nga lang, di ba, yung paghawak. Pero yung mga procedure na safety, aminado naman ako na kulang yun, di ba? Kasi ang purpose ko noon, alam niyo kung bakit, mga kanting-kanting, patunayan kung mabisa talaga ang round 72 sa baril. Napatunayan ko talaga na may bisa ang round 72 sa baril. Ilan yung nakapanood doon, talagang nasaksihan nila na tunay na mabisa. Hindi naman pwedeng paulit-ulitin yung testingan kasi mawawala ng bisa ang anting-anting. Hindi po yung manghamon ka na maghamon, ganun. Ako nga, di ba? Sabi ko nga, kung sa testingan lang at tiwala na ako, di ba? Kahit isuot ko yung ano ko, yung anting-anting na yan, round 72, magpaparil ako sa katawan. 100% talaga, di ba? Kasi nga, kabisado mo na eh, dahil may gusto kang patunayan. Kahit delikado, di ba? Kahit delikado yung ginawa ko, nakita nyo yan, nakikita nyo naman yun eh. Makikita nyo yan kung scripted o hindi. Sabihin na natin na wala akong kalaman. Wala naman talaga ako masyadong ano sa baril. Sabihin na natin kasi ano yan eh, nirenta lang namin yan eh, di ba? Para patunayan. Ganon. Kasi yung iba kasi maraming butas ba na inaano sa amin. Tapos pangalawang pagkakataon, di ba? Medyo malayo, pinutok ko sa, hindi pumutok sa ano, sa manok. Hindi pumutok. Tapos binaril ko dun sa mga kahuyan, pumutok. Napatunayan ko na hindi siya talaga pumuputok. Basta talagang unang-una, malakas ang pananampalataya mo. Pangalawa, talagang busog sa dasal ang round 72. Kaya naglakas loob talaga ako na magpabaril. Hindi ko naman kailangan patunayan na sa inyo yun, o sa mga naniniwala, o kasi ang daming basher, lalo na yung inggit ba, yung inggit na ewan ko kung basta marami kasing inggit sa spiritual eh.
Basta wala akong intensyon na masama na ipagyabang ang mga gamit. Aminado naman ako na yung ginawa namin ay medyo delikado talaga. Pero next time kung sakali na maaaring sa firing range na kami mag-testing, ganun, para mas safe. Oo, siguro nga, Ninsilaw, tama ka doon kasi yun yung sinisilip nila sa akin eh. Kahit panoodin nyo naman ninyo, kahit ang sabi ko doon sa kumpare ko, iputok mo pre, putok mo, di ba? Mapapanood ninyo yun, naka-upload naman yun sa ano ko eh, kasi naka-live yan eh. Mahina nga ang signal, minsan eh, maano yung signal, di ba? Tapos yung pangalawa, in-upgrade namin, buti nga, nag-ano kami ng isang tawag dito, isang cellphone pa, backup, para lang at least eh, buti nga, ganong ginawa namin, napanood, di ba? Pangalawa naman, hinahanapan naman kami ng keso detalyado daw. Tapos kung sino pa daw kailangan bumaril, di ba? Wala naman kaming ano dun eh. Ang intention ko dun eh, patunayan o malaman ko kung talagang mabisa ang round 72. Ayun yung purpose ko dun eh. Ay, pagkaganon na. Ayun yung purpose ko dun. O, kasama na. Reynaldo. Na-testing ko na to. Ito lahat to. Testing ko na. Naka-prepare na yan lahat. Yung mga ipapadala ko ngayon. Yung sa baril, wala naman akong intention na kung ano pa man. Kaya lang talaga, siguro may mga inggit na hindi natin maiwasan na sa spiritual dapat nga ako talaga kung may nakikita ko, alam mo, sa totoo lang ha, sa mga nagpaparil, nakita nyo naman sa nagpaparil din sa katawan, wala silang komento, di ba? Yung iba, pero sa akin daming komento. Ewan ko ba sa tao, hindi ko lang alam kasi napag-uusapan ako sa na-vlog ako, na content ako, na hindi ko din alam, nagulat ako kasi marami nang mahanga na ganon daw ako katapang. Ewan ko, basta. Sige, alas 4 na pala, baka kasi sa DHL, kailangan ko at saka sa maraming salamat mga kapatid ko sa spiritual, mga sumusuporta sa akin dyan at sa mga naniniwala. Sa susunod po ulit at yung may parating ulit tayong round 72, ganun ulit po, bago natin na ipadala, susubukan po muna natin kung talagang may visa o wala. Kung wala pong visa, pag nasugat ako or hindi ko na itutuloy, hindi, ihiwalay ko na po yon. Hindi ko na ipapadala sa inyo, hanap na lang ako ng yung ipapadala ko sa inyo, saka ko yung may visa na round 72, saka ko ipapadala. Ganun po yung gagawin ko. Para ayoko naman kasi magpadala po sa inyo ng mga walang visa. Ganito ulit po, magla-live po tayo ulit. Tapos ang kagandahan nga lang ngayon na sa mga nagpa-reserve, yun yung mauna kong mabigyan. Pero yung iba na hindi pa nakapagpadala ng payment or ng shipping fee, saka na lang po yun. Kasi payment first po ang madalas kong inuuna. Napakarami po talagang gustong kumuha. At kung medyo malayo naman po kayo, pwede naman po kayong ganito, online. Makakarating naman po sa inyo, 100% makakarating sa inyo. Sa mga naman, ito po yung dasal, anin ko na.
Sa mga malalapit naman dyan, pwede naman kayo mag-walk-in. Diba? Kaya lang, yung iba talaga, pag nakaano na, tetesting ko na lang po sa katawan ninyo. Kaya lang, ang inuuna ko po talaga, yung mga nakapag-payment na. Napakarami po kasing nagpa-reserve sa akin. Sana maintindihan ninyo na marami talagang gusto ng protection. Tulad ngayon, no? Yung nilabas ulit namin, wala na, talagang may mga ano na to. Sa mga gustong ano dyan, mga nag-inquire, sandali lang po dahil busy pa. Papadala tayo ngayon. Ganito po yan yung balot niya kapag pinadala ko. Kasama na yung manual. Ito po yung manual. Ito po yung RON 72. Nakabalot po yan. Sa mga may katanungan dyan, habang nagbabalot ako ng RON 72, pwede po kayo magtanong. Sa mga nagtatanong naman dyan tungkol sa ibang ano iwasan po natin na makasira ng ibang ano natin, ibang manggagamot na huwag kayo mag ano, kasi marami dyan. Hindi ko lang alam kung pinagsasabong tayo or ano, pero ayoko nang pwede po kayo nga ngayon, pwede po kayo magtanong habang nagbabalot tayo ng RON 72. Tama ka doon, ay nahayaan ko na nga lang. Kahit ganun ang gawin nila sa akin, di naman ako, yun nga, medyo, siyempre, tao lang tayo na sumasama ang loob natin. Kaya lang, malaki pa rin na respeto ko sa kanila. Ulit-ulit yung sinasabi yun. Bahala sila kung yun yung ano nila. Basta ako, tunay ang ginagawa ko. Napakarami ko nang napadalahan ng RON 72. Napakaraming feedback sa akin na hindi ko rin naman pwedeng i-post, pero tatanungin ko baka pwedeng i-post ko. Mga nakakuha sa akin talaga na naligtas talaga, kasi buwang paniniwala nila. Yung iba ginamit sa negosyo at okay naman. Pwede naman to, pwede naman testingin. Pero once a year lang talaga mas maganda ang pag-testing. Kapag once a year lang, pero kailangan kailangan talaga na, pero maganda niyan, kasi wala din naman akong baka pwedeng ambag-ambag na lang tayo, tapos sa firing range tayo mag-testing ng baril, diba? At least doon natin makikita
sila. Oh. Talunin mo sila. Ay, salamat din sila. Ano nga ginagawa ko, inahayaan ko na lang sila. Kaysa naman na sumama ang loob ko. Basta't sila, basta tayo, alam natin na wala tayong nilolokong tao. Tama yung ginagawa natin. Diba? At hindi naman ako nakikipagpaligsahan sa kanila. Kung gusto nila, ibibigay ko sa kanila yung salitang respeto. Pangalawa, ibibigay ko din sa kanila yung ano nila, sabihin nila na mas magaling sila. Kasi hindi ko naman kailangan ng ng pagpataasan. Kung sinong malakas, kung sino yung kasi sa spiritual hindi naman niya nasusukat na kung sino yung malakas, kung sino yung sa spiritual kasi depende yan sa'yo. Depende yan sa taong nagtatangan. Kung masipag ka magdasal, maayos ang ginagawa mo, kalugod-lugod ka sa Diyos, hindi ka basta-basta yan, diba? Yan po, sa mga nagtitiwala sa atin at sa mga sumusuporta at sa mga kaibigan nating antingero na naniniwala at sumusuporta din sa akin, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Maraming salamat. Sa mga basher ko naman dyan, okay lang, opinion nyo yan, respeto ko yun. Sabihin nyo na may mga binubutas kayo sa akin, na may mga nasabi kayong hindi maganda, lalo na alam ko kapwa ko antingero na nagsasabi niyan, diba? Malaki respeto ko, hindi naman sa balang araw, kaya lang ganban pero sa balang araw yan, kung may magsagawa sa isang tropa natin dyan, makikita nyo ako sa testingan. Sige pa, maraming salamat sa inyo. Tapusin ko na po yung video, yung live natin. Maraming salamat sa lahat. God bless.